Yes, again, good afternoon. I'm Jen from Amazon Serie. Napansin mo ba na kahit araw-araw kang nagpo-post, may inventory ka naman, may produkto, at todo effort ka sa negosyo mo, pero parang hindi lumalaki ang benta? Minsan, akala natin mahina ang market. Pero ang totoo, may mga common mistakes na ginagawa ang karamihan na sellers na pumipigil sa paglago ng kanilang negosyo. Sa video na ito, pag-usapan natin ang dahilan kung bakit hindi lumalaki ang benta mo, benta ko, at benta natin, at kung paano ito maayos. Okay? First of all, hindi po ako expert. I'm just sharing you my experience, and sabay-sabay po tayong matuto. Kaya kung gusto mong mas kumita at mas palago ang negosyo, let's deep dive. So, isa sa mga dahilan, walang klarong target customer. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga sellers ay ang paniniwalang customer ko lahat. Mapababae, mapalalaki, student, working professional, lahat customer mo. Halimbawa, nagbebenta ka ng beauty products. Sino ba talaga ang target mo? Student ba? Working professionals? Moms? OFW? Kapag hindi mo alam kung sino ang ideal customer mo, may hirapan kang gumawa ng content, promotion, at offers na ma-attract sa kanila. I'll give you example sa Facebook. Pag gusto niyo mag-run ng promotion, they will ask you also specific. Halimbawa, ano bang age bracket na target mo? Female ba or male also? For 15 years old ba until 40? Or from 30 to 50 to 60 and above? Demographic, ano ba ang demographic mo? Asian ba? Or Caucasian, so more on Europe? So, depende rin kasi, halimbawa, nandito ka sa Dubai, ang target market mo is Asian, so hindi mo na ba target yung ibang country? So, nasa inyo yan. Ngayon, pag sa Pilipinas naman, I believe may ibang option naman doon. Okay? So, importante yung klarong target customer. Then after that, yung solusyon. Okay? Bakit ba ang customer bumibili ng produkto? Of course, ang customer bumibili ng produkto para masolusyonan yung concern nila. Okay? So, first, kailangan kilalanin natin ang customer. Anong edad nila? Anong problema nila? Anong budget nila? Anong hinahanap nilang solusyon? So, kapag malinaw ang target customer mo, mas madali kang makabenta. By the way, usually, pag sinabing budget, sometimes, hindi maganda ring tanongin sa customer yun agad-agad kung ano yung budget nila, kung magkano ba budget nila. Kasi ibang customer na-offend sa ganon. So, first, huli na lang natin yung itatanong. In case na yung customer nag-suggest ka na ng items and then masyado para sa kanilang mataas or expensive, doon ka na lang pwede mag-ask kung ano ba yung initial na budget nila. Okay. I'll give you an example. Okay, lalo na sa mga pag may physical store ka or even also sa online store na kapag nakaka-experience din ako ng ganito. Okay, let's say may customer ka and then may tinda kang skincare sa loob ng tindahan mo. So first, yung situation, yung scenario, sabihin ng customer na I have pimples, so may oily skin siya. So, yun ang sitwasyon. Kaya siya lumapit sa'yo, gusto niyang bumili ng skincare products. So, tatanungin mo sa kanila, ano po bang concern nila? So, meron po akong pimples, then oily skin po ako. So, pag alam mo nang meron silang pimples, oily skin, dapat kasi importante rin pala ang product knowledge. Okay? It's very important ang product knowledge. Kasi hindi mo mairereto o maibibigay sa kanila kung ano yung products na right for them. Kasi, pagdating kasi sa skincare, there's a different types sa skincare. So, merong normal skin, may combination, may dry skin, may sensitive.
So, meron pang acne prone. So, a lot. Depende yan sa skin concern ng customer. So, kailangan din, importante rin ang product knowledge para at least right products na may offer mo. Halimbawa, wala kang for oily skin, meron ka lang for dry skin. Hindi mo yun pwedeng i-offer sa kanila. Hindi mo pwede sabihin sa kanila na, ay, ito maganda tong skincare na to, gaganda ka, ganito, ganyan. Hindi naman mabe-benefit sila. Hindi naman makukure yung oily skin nila or sa pimples sila hindi magda-dry. So, hindi mo pwede yun ibigay just for the sake of sale. Okay? So, hindi mo yun pwedeng ibigay. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanya, bili ka ng skincare sa amin, maganda ito sa mukha. So, mas maganda, kaya importante rin yung target, ano ba target customer mo? Kasi, you have only skincare for this person. Pero kung marami ka ring skincare type, let's say meron kang for pimples, ayun, pwede mo sa kanilang ma-offer yon. So, we have also for skincare na for sa pimples mo, and then explain mo yung benefits ng products. Okay, ano ba yung features nito? So, that's why also product knowledge, importante rin yan, may explain sa customer. Halimbawa naman, ang customer naman, naghahanap ng charger. Situation, okay. Laging nalolobat ang phone ng customer habang nasa biyahe or nasa trabaho. Ikaw naman, ang approach mo kaagad, bili ka ng charger namin, fast charging ito. So, maling approach din yan. Ang tamang approach sa customer is, nakikita ko sa'yo na hassle ka kapag biglang nalolobat ang phone mo. So, to prevent na maging hassles, again. So, nakikita ko na hassle sa'yo kapag biglang nalolobat ang phone mo, lalo na kapag kailangan mo ito sa trabaho or school o pag-commute. Of course, you need to promote your products. Ang charger namin ay mabilis mag-charge. So, para hindi ka na maabala at masiguradong ready ang phone mo kapag kailangan. Dapat alam mo din yung product knowledge ng products and benefits ng binibenta mong charger. Hindi pwedeng sabihin mo lang sa customer, maganda yung produkto namin, bili ka ng charger, fast charging ito. So, importante rin yung may charger ka, ano bang kaibahan nito sa ibang charger? Bakit ako bibili sa'yo? Diba? Okay, bakit ganito yung price? Bakit yung sa ibang store, ganito lang ang price? Pwede mo sabihin sa kanila, that's why ganito yung price kasi ito pa 24 hours. Pwede ka mag-charge ng 24 hours dito. Fast charging, ganyan. Hindi lang pwede sabihin mo na fast charging to, dapat alam mo lahat. Kasi pag alam mo yung mga features at benefits ng produkto, isa yan sa mga armor mo. Para sa mga kakompetensya mo, alam mo kung paano i-drive ang sale, alam mo paano mo ibenta. Then, isa pa, may mga sellers na nagpo-post lang kapag mababa ang sales. Kapag walang order, kapag may order, tahimik. Kapag walang order, sige lang. Hindi mo na sila magpo-post, lilo. Pero pag may order na, tahimik naman. Hindi ganyan gumagana yung marketing. Ang successful businesses ay consistent. Kahit walang promo, kahit walang sale, kahit walang bagong produkto. Patuloy sila nagpapakita sa market, which is true naman. Minsan, ganyan din ako, which is very bad, very bad habit. Pag walang benta, panay post. Pag may benta, biglang humihina. So, that is a bad habit. Importante talaga yung consistency ka sa business mo. Para patuloy silang nagpapakita sa market. Patuloy ka nila nakikita sa market. Remember, people buy from businesses they remember. Kung hindi ka nakikita ng customer, makakalimutan ka nila. So, everyday talaga, as much as possible, mag-post ka. Not only in Facebook, in other platforms. Okay? So, consistency builds trust. Trust creates sales, which is true. And then, hindi lang din yun hindi lang din sa pagpo-post ang pagbibuild ng trust sa customer. Dapat din, knowledgeable ka sa products na binibenta mo. And then, honest ka din sa pagbebenta mo sa kanila. Hindi lang, ibebenta mo lang for the sake of sales and then after that, ang mangyayari, hindi na babalik sa yung customer.
or magkakaroon ka ng negative feedback review, mga customer complain ano sa'yo. So, it's not good at all. So, isa pang dahilan, takot mag-invest sa sarili. Maraming business owners ang willing gumastos para sa inventory, which is right, pero ayaw gumastos para matuto. Ayaw mag-training, ayaw magbasa, ayaw mag-aral ng marketing, ayaw mag-improve ng skill. So, ito ang sinishare ko sa inyo. Sana matapos nyo hanggang dito. Ito para sa atin to lahat, lalo na sa mga sellers, physical store man or online sellers. Kailangan nating matuto, kailangan nating matrain, okay? Though even me, I have already how many years experience sa sales, still continue pa rin akong, nagbabasa, refreshing lahat, yung mga training, or baka may mga bago sa market na hindi ko alam lalo na't ngayon. Okay? Pero tandaan natin, okay? Ang negosyo ay lumalaki kapag lumalago din ang may-ari. Kapag mas marami kang alam tungkol sa sales, marketing, customer service, inventory management, and financial management, mas magiging matatag ang negosyo mo. Okay? Sa sales, dapat marami kang alam ka sa sales. Link sale. Diba? Link sales or upsells. Then, kailangan din natin magbasa-basa, and we need to learn. Importante rin yung inventory management. Benta ka nga ng benta. Ang dami naman palang discrepancy. Diba? So, importante yan. Ano pa ba? Customer service din. Sabi nga nila, customer is king and queen. Importante din yan. But sometimes also, hindi naman lahat, may nangyayari pa rin situational na case-to-case situation din. Sometimes may mga, we know that, hindi lahat customer is, dapat talaga is, we serve them as a queen or king. But hindi lahat, meron, but very rare situation. So, ang pinakamagandang investment ay ang sarili mong kaalaman. Yun lang. So, kung gusto mong lumaki ang negosyo mo, we need to learn. Ang dami ko pang pwedeng ikwento sa inyo, pwedeng sabihin sa inyo. Actually, nakailang take na nga ako eh. Siguro 1 hour na ako sa take nito dahil nga nabubulol-bulol pa ako. But anyway, thank you for listening. Then, kung may mga nakalimutan ako, okay lang din naman mag-message kayo or mag-ano kayo ng comment. Please like and subscribe my channel. Pasensya na sa faceless lang ang video na to. But soon, once na confident na po ako, why not? Thank you po. Happy selling. Have a lovely afternoon. Please subscribe po sa YouTube channel. Thank you. See you. Bye.